Mahina ba ang loob mo? Ay nako, huwag kang mamasukan o maging empleyado. Kasi, alam mo, kung mahina ang loob mo, mga master, ha, hindi ka tatagal sa trabaho. Napagsabihan ka lang ng boss mo, na ayusin mo yung trabaho mo, hindi mo ginagawa yung tama, yung obligasyon mo o responsibilidad mo bilang empleyado, ay magtatampo ka na kaagad. Magtatampo ka, pag-iisip ka ng kung ano-ano laban sa boss mo, ay maling pag-uugali niyan. Bilang isang empleyado ay kailangan marunong ka makibagay sa pinapasukan mong trabaho, lalong-lalo na sa boss mo. Kung pwedeng magsipsip ka sa kanya, anong sinasabi natin na pagsisipsip? Ang sinasabi natin na pagsisipsip dito ay hindi naman yung sinasabi natin na maninira ka ng kapwa mo empleyado. Ang sinasabi natin na pagsisipsip ay gawin mo kung ano yung tama. I-impress mo yung boss mo. Ano ba yung mga dapat mong gawin? Halimbawa, di ka marunong magluto. Mag-aaral ka magluto. Dapat magpakita ka ng gilas. Magpakita ka ng gilas na may kakayahanan ka. Kakayahan, yun. Kasi, alam nyo, may mga empleyado kasi talaga na minsan napagsasabihan talaga natin kasi nga mali yung mga ginagawa nila. May mga matampuhin, mga mahinang nilalang. Ay kung mahinang nilalang ka, huwag ka nang mamasukan. Magtayo ka ng sarili mong negosyo para malaman mo kung paano maging boss. Napakahirap maging boss. Sa totoo lang. Kung nahihirapan kayo bilang isang empleyado, akala nyo napakadaling magpatakbo ng isang negosyo. Ako, ang hirap, lalong-lalo na kung ang tao mo na nakuha ay balasubas. Walang concern sa negosyo mo. Na itinayo. Kumbaga, wala siyang ibang inisip kundi ang kumita lang. Pakinabangan ka kasi sinasahuran mo lang siya. Kayo mga empleyado, hindi naman namin pinupulot yung pirang pinapasahod namin sa inyo. Pinaghihirapan namin yan. Ginagawa namin ang lahat para masustain yung negosyo. Para mabigyan kayo ng trabaho. Kaya huwag kayong magreklamo. Kasi kaya naman namin maghanap ng trabador o kaya kapalit nyo. I-try nyo magnegosyo para malaman nyo at kumuha kayo ng taong katulad nyo. Kumbaga isa dyan yung hindi tapat sa trabaho. Ang hirap. Mahirap talagang makahanap ng empleyado na tapat sa amo. Okay? So ngayon, ayusin nyo ang trabaho nyo, gawin nyo ang best nyo sa trabaho, para naman ma-impress yung amo nyo. Baga yung mga sinasabi ng amo nyo hindi yung personal hindi yung personalan, sinasabi lang nila yung mali nyo, yung mali nyong ginagawa, kasi doon ma-improve yung pagiging empleyado nyo. Halimbawa, tagahugas ka na lang ng pinggan, lagi kang nakakabasag, yan lang ang sabihin ng amo mo, okay lang yan. Okay lang yung magbasag ka lang ng pinggan kasi natural lang yan hindi ganon. Natural, kailangan mo baguhin yung ayusin yung trabaho mo. Kasi kung hindi mo ayusin ang trabaho, natural apektado ang takbo ng negosyo ng amo mo. At sana magkaroon kayo ng, kumbaga, pagkukusa. Okay? Hindi kailangan pitikin pa o kaya utusan pa para gumalaw. Alam mo, dapat sa isang, alibawa, sa isang kainan, halos walang break time yan yung mga tao Kasi inuuna nila yung mga customer. Kumakain na yan dyan na mismo sa pwesto. So, huwag kang magtatampo sa boss mo o kaya magagalit na tinatama yung mali mo. Kasi paano ka mag-grow bilang isang empleyado? Paano kanya ipopromote? Kung konting pitik lang sa'yo, manghihina ng loob mo, ay mahinang nilalang ka. Hindi ganon. Wala kang marating sa buhay kung ganyan ang pananaw mo. Ganyan ang tingin mo. Di ba, dishwasher ka, dishwasher ka na lang talaga habang buhay. Kung yan lang ang pinapakita mong kakayahan mo, dapat magpakita kang gilas. Yun. Magpakita kang gilas na ikay karapat dapat na maging tao niya para ma-promote ka. Dumating man ang araw
na maging boss ka na rin, maging boss ka na rin, maging amo ka na rin, makikita mo yun doon sa amo mo o sa boss mo kung paano siya mamalakad. Hindi natin inaapakan yung mga maliit na empleyado. Kasi dati din dumaan tayo sa ganyan eh. Sa ngayon, empleyado pa rin tayo. Hindi natin tinuturing yung ating sarili na bilang isang amo. Naghuhugas tayo ng pinggan, nagluluto, all around tayo. Hindi natin inaabuso yung mga tao natin. Kasi sa isang negosyo, wala namang ibang magkikinabang yan kapag lumago, kundi yung empleyado at yung amo din para maibigay sa inyo yung karapat-dapat na i-earn nyo as empleyado. Ako bilang isang employer din, iniisip natin yung kinabukasan ng ating mga magiging empleyado. Hindi lang para sa sarili natin. So ngayon, sana naman yung mga tao dyan na masyadong mareklamo, akala mo inaabuso na yung kanilang pagkatao dahil nga sa inoobligan natin silang gumawa o gumalaw. Obligasyon talaga ninyo yan na ipakita yung kakayahan nyo bilang isang empleyado. Hindi lang sipag ang tinitingnan natin dito, kundi yung katapatan nyo, pagiging loyal nyo. Yan, number one na dapat yung pagiging loyal nyo at katapatan nyo sa inyong employer. Hindi yung pagkaharap mo lang, maayos yung pakikitungo mo, yung pagtalikod, sisiraan mo, yung amo mo. Diyan ka kumikita ng pang-araw-araw mo. Kinakabuhay ng pamilya mo. Okay? So, sa mga empleyado dyan na masyadong mareklamo, pasalamat na lang kayo at may trabaho. Marami ngayon naghahanap ng trabaho. Kung aalis kayo sa company na pinagtatrabahuhan nyo, ay napakadali nyong palitan. Maraming naghahanap ng trabaho. Okay? Hindi kayo kawalan. Okay? Hindi kayo kawalan. Sabi nga katulad ng sinasabi natin, huwag daw seryosin ang trabaho. Kasi nga, kapag natigo ka, madali kang palitan ng amo mo. O, nandun na tayo. Pero naman, sana, bago ka matigok, gawin mo yung tama. Para naman pag natigo ka, may abuloy na malaking ibibigay yung amo sa'yo. Kasi kung pitix-pitix ka dyan sa trabaho, baka kahit piso, kaya pagpunta dyan sa burol mo, hindi pupunta yung amo mo. Kasi balasubas ka na empleyado. O, yun lang po. Maraming salamat. Love you.